So, ang bottom line is, ang panawagan ay magbitiw kayo sa pwesto. Ano po? Anong gusto niyo sabihin doon? Parang ganun ang overall objective. Yun ang tinutumbok eh. Oo, na pasipain yan sa pwesto. Tanggalin yan. Parang ganun eh. Dalawang bagay lang po, Sir Alvin at Ma'am Doris. Number one po, kung ganun po lahat, di lahat po pala ng nasa pamahalaan mula presidente hanggang barangay kagawad, aakusahan ko kahit hindi panumpaan at pagkatapos lahat magre-resign basta may akusasyon. Number one. Number two, kung ako kaya magbigay ng ganung klaseng akusasyon sa kanila na hindi pinanumpaan at mga peke yung mga dokumento, magre-resign din po ba kaya sila? Yun po yung aking gustong katanungan dyan sa bagay na yan. Hindi, pero what is the point? Bakit ikaw yung sa palagay mong tinatarget? Naging nitsa ng ganyang klaseng mga akusasyon? Kaya nga po handa at gusto kong magkaroon ng pagdinig sa ating Kongreso sapagkat sure na sure ako lalabas kung sino ang nasa likod po nito. Sana maitanong po nila, saan ang galing yung white paper ko? Sabi ko, sa isang miyembro ng Kongreso. At number two, kung nanggaling sa isang miyembro ng Kongreso yung white paper na may copy ako na yung binasa mismo sa unang press conference at yung pinareceive sa akin dito ng isang dating kongresista sa opisina ng COMELEC, parehas po ang aking kopya. So ibig sabihin, ano po at sino ang nagbigay doon sa nagbigay sa akin at ano ang sinabi at anong pinangako? So yung taong ito na naglabas niyan may axe to grind laban sa inyo. Ano yun? Anong problema niya sa inyo? Wala po. Ako po naniniwala wala pong axe to grind lalo po yung nag-press con sapagkat alam niyo po, ako po ay dating client, dati niya akong lawyer din, ako po ay nakapagbigay ng mga payo din. Maganda yung relasyon po namin. Basta lang po, kahit ako nagtataka kung bakit nagkaganon. Kaya lang po talagang ako po ay kinikilabutan sapagkat yung mga dokumento po habang aming pinag-aaralan, mga peke po lalo na po yung banking system ng Amerika. Sir Alvin, Ma'am Doris, mabilis lang po, pinalabas po kasi doon na ako ay, kung hindi man citizen, ay permanenteng residente ng Amerika para makapagbukas ng isang account. Hindi pa po ako nakakapunta sa Amerika, nakakatuntong man lang, wala po akong visa, dalawa nga lang po nga ang visa ko, yung Japanese visa, na umalis lang ako ng 3 linggo na nakalilipas, at saka po yung Korean visa, nung kami dumalaw doon. Sa ibang visa, wala po ako kahit isang visa. So, pinakamahirap po magbukas ng account sa US, pinalabas po na ako ay may account sa US na nakapagta-transfer ng mga pondo. Na-trace po namin yung pala, isang consulting firm at PR firm ang nagbukas at kabubukas lamang ng account at pinalabas na pangalan ko po yun, tapos yung address na nilagay, tapos biglang yung address may nakalagay, Kentucky pala naman yun. Talaga Kentucky, USA, paano hindi pa po ako nakakapunta sa Amerika? Baka naman baka KFC, Intramuros branch, hindi kaya? Kakakain ko nga lang po, kaya nang ganun, kaya medyo... Pero sa totoo lang po, kahit isipin niyo po nakalimutan kahapon yung 49 bank accounts tapos yung inaakusa sa akin na may mga ari-arian abroad, hindi po na-discuss kahapon yon. Bakit? Kasi nung napatunayan ko na yung mga local accounts na sinama, fake po lahat yung accounts, nakakuha po ako ng certification sa lahat ng bangko. Kaya ang pinuntirya po foreign accounts sapagkat mahirap i-trace ang foreign accounts. Nag-issue po ako ng waiver sa lahat ng accounts na to. At nag-issue po ako ng affidavit of denial upang makasuhan ako ng perjury kung ako po ay nagsisinungaling Sir Alvin at Ma'am Doris. Ang katanungan nga po, bakit hindi mapanumpaan yung akusasyon po sa akin? So, ang sinasabi mo, Chairman, itong nangyayaring to ay demolition job laban sa iyo. At sa buong commission po actually, dahil po yung una, sabi official ng COMELEC, hindi po binanggit na kung sino. Kaya po ang sinabi ko, ako po yung pinapatungkulan sapagkat may hawak din po ako ng papel na hawak po nila. And therefore, wag na po tayo magpaikot-ikot. Sabi ko, ako na po yun. At para po hindi mapagbintangan naman yung ibang miyembro ng komisyon namin. Ngayon po, alam nyo, yan po ay sunod-sunod ng mga plano. Ang susunod pa nga po dapat, kung hindi ko po sinabi nung pinre-empt ng isang linggo, ay mga individual members ng komisyon naman. At ang panghuli, papay lang kami ng impeachment. Alam nyo po, ang lahat ng ito ay para sirain yung pong kredibilidad ng 2025 elections. Hindi niyo po napansin, Sir Alvin, Ma'am Doris, sa lahat po ng pinapalabas ng mga kuno, bribery, corruption, ang kahulihan, COMELEC dapat gamitin ang mga lumang makina ng dati yung provider. Dapat gamitin lahat yan. So bakit po bribery tapos bigla ang huli, gamitin yung mga lumang makina na 93,000? Teka muna, so ang sinasabi mo, Chairman, ang nasa likod nitong lahat ay Smartmatic? Wala po akong binabanggit na ganyan. Sir Alvin, kayo po may banggit niyan. Yun yung dati yung provider Wala namang iba At sino ba makikinabang? Sino makikinabang? Maganda po matanong natin yung mga nagbabato ng putik at saka nagsisira ng karangalan o puri ng inyong lingkod. Basta po ang sa akin po, Sir Alvin, Ma'am Doris, maliwanag.
okay lang po na ako ang batuhin ng putik at puri kasi kaya ko naman po i-defend ang sarili ko lalo pat katotohanan ng aking sinasabi. Wag lang po ang komisyon at yung pong aming proseso at integridad na ginagawa namin sapagkat at stake po dito ang ating halala na gagawin sa susunod na taon. So, Sa ganyang klaseng operasyon po o demolition job laban sa inyo, umano, merong kaakibat na gastos yan eh. Sa palagay ninyo, Chairman, gaano na kalaki ang ginugugol na mga tumitira sa inyo para kayo sirain, batuhan ng putik? Daang milyon na po, at least pinapagastos ko sila ng daang milyon. Alam nyo, kita nyo po yung troll farms kahit sa social meron. media, Sir Alvin, Ma'am Doris. At tingnan nyo po, yung lumabas kahapon, yung isang consulting firm sa US na nag-open ng account. Consulting firm at saka PR firm po yun, naka-base sa Miami, Florida. So naandun po ang problem. Hindi na po nila natanggal doon sa papel Naandun po sa taas yung mismo nagbukas ng account at nagpadala kuno ng account at nagmaniobra na para palabasin ako'y taga doon mismo sa Amerika at may bahay o may property o nakatira permanently sa Amerika. So ididemanda nyo po ba si Congressman Marcoleta for his allegations? Sir Alvin, alam niyo naman po ang mga miyembro ng Kongreso meron pong immunity. Okay. And ako po wala akong immunity. Yung po yung ating yung po yung unequal dito sa mundong ito. Tayo po mga ordinaryo mga mamamayan, pwede tayong maakusahan ng mga taong may immunity. Subalit yung mga yon, hindi po natin sila makakasuhan sapagkat may immunity at Congress is still in session. So ganun pala yun. Akala ko may immunity ka pag sinabi mo in a congressional investigation or in the floor. Oo. So kahit pala nagpa-press con ka, basta in session, kasali yun sa immunity, Chairman. Tama po kayo dyan, Sir Alvin. At yun po yung kadahilanan kung bakit yung unang press con, hindi nagbanggit po ng pangalan sapagkat wala pong session ng Congress noon. Yun pala yun. Okay. Ang akala ko talaga, outside the session, Oo nga. outside the floor, bawal Pwede. pwede kang kasuhan. So ito, di wala kang kalaban-laban. Kaya nga po ang akin kawawa po tayo mga ordinaryo mga mamamayan. Sa akin po, sana mapanupaan yung pong mga akusasyon at sana i-waive ang immunity para naman po pantay ang laban. Ang nakakalungkot po dito, sinira na yung pangalan mo. Kinakailangan magpapaliwanag ka ng ganito samantalang nakafocus kami sa paghahanda po natin para sa eleksyon. Pero again, ginagaranta ko sa mga kababayan natin ay hindi po kami magdadalawang isip sa ating pong paghahanda at tuloy-tuloy pa rin po sapagkat napaka-crucial ang bawat araw natin papunta sa 2025. Kasi, Chairman, yung mangyayari siguro dyan, naalala mo naman siguro yung pinalitan po ninyo, yung dating COMELEC Chairman din partner, ay ganyan ang naging problema. Hindi ba? Yung akusasyon din sa kanya, meron siyang offshore accounts, Chairman. So kayo talagang absolutely, you're saying wala kang kahit isang offshore account? Taksi ko ang Diyos, Sir Alvin at saka Ma'am Doris, wala po ako kahit isa na offshore account, kahit isang property abroad. Ganun po ba ako kabobo o katanga? Kung ganun nga po may akusasyon sa dati naming namumuno dito, gagawin ko ba yung dating? Diba at saka Amerika po yan. Kung magkakaroon ka ng account, kung may pinakamabigat at pinakamahigpit when it comes to the banking because of their experience to 2011, yung terrorism, ay ang Amerika po, makakapag-open, kahit sino po mag-open ng account sa Amerika, hindi po kayo makakapag-open dahil ang kauna-unang hinahanap, Sir Alvin, social security number, personal at private na number yun, na binibigay lang sa mga residente o citizen ng Amerika. Oo. So anong basa nyo si Congressman Marcoleta ay nagagamit o kasali siya actually sa demolition job against you or siya mismo? Ayoko po magbigay ng statement sa ganyan sapagkat bilang isang abogado, alam nyo naman, bilang isang abogado, kung siya po ay abogado rin, ay tayo naman po maingat din sa bibigay nating pagsasalita. Sabi ko nga po sa inyo, unequal sa mundong ito. Ako walang immunity, samantalang yung iba may immunity. Ano nagiging epekto sa iyo nito, Chairman? Kayo ba ay nagkakaroon na ng sleepless nights? Yung mga ganyan, hindi ka na ba nakakatrabaho ng maigi? Ang daming problema ng COMELEC? Dumating pa yung ganitong klaseng issue. Correct. Ma'am Doris, hindi po, wala pong effect sa atin. Mas nagiging researcher lang po sapagkat mas ina-analyze natin yung mga dokumento at nakakakilabot, nakakatawa kung paano ginagawa yung tampering, yung pamimeke. At again, lahat po tayo pwedeng mabiktima ng mga ganitong klaseng mga efforts at plano dahil nga sa may mga vested or personal interest. But as a lawyer, not as a COMELEC official, as a lawyer, ano naman to magaling na abogado, no? Naman. Sabi ni Marcoleta,
Oo. may volunteer daw siya na nag-deposit Yan. sa pangalang ganito at tinanggap naman, which means na may Existing. account, na existing yung Oo. account under George Erwin Mojica Garcia. O anong say mo Sir doon? Alvin, napakaganda po at maraming salamat sa katanungan. Oh. Una po, hindi po isang supporter. Nakita po doon sa dokumento, nasa taas, nasa kaliwa, Jaleo Consulting or PR firm ang nagpadala ng pera doon sa isang account. Ngayon po ganito, tinesting namin. Oh. Kayo po, Sir Alvin at Ma'am Doris, sa inyo pong sariling mga accounts, Oh. tingnan nyo po, basta po magpadala kayo kahit 10 piso sa sarili mong account, pero baguhin mo via transfer o sa pamamagitan ng internet or what, baguhin nyo yung pangalan. Naglagay nyo po Batman o kaya si Superman ang nagpadala sa inyong account. Tingnan nyo po kung successful ang pagpapadala. At sasabihin ko po sa inyo, successful. Bakit po? Kasi sa mga banking system, kahit sa US, ang nagpe-prevail ay ang account number. Ang ibig sabihin, yung ginawa po sa akin, ay parehas at tunay yung account number ng ibang tao, binago ngayon sa wire transfer yung pangalan, and therefore, i-credit pa rin yung pinadala dahil yung pong pangalan, yung pong account number ay parehas. Oo. At, Pero ganun pwede pala po yan. yun. Ganun nga po kami, Batman pinadala namin sa Batman ng isang empleyado namin. Batman ang pinadalhan. Pero kanyang account yun, same account number, ay na-credit po. Pasok. Padalan mo Oo, nga ako, pumasok. lagay mo lang Alvin El Chico, Oo. bigyan ko yung account number Ako ni Doris. naman itong account So number pwede ko. palang ganun. Sa kanino papasok Sa yan? sa'yo. Ayun. Oo. Ang bira. Lumalabas po, Jaleo Consulting. Ano yun? Sino yun? Sino yung Jaleo? Jaleo Consulting, Chairman? Ganda po ma-research ng mga kababayan natin dahil malalaman nyo po kung sino yung nasa likod dyan. Nakabase po yan sa Miami, Florida. At tingnan nyo po yung may-ari. At i-trace nyo pa po kung saan connected yung may-ari. At doon nyo po malalaman sino lahat ang nasa likod. Ano nga anong pangalan? Papagoogle natin sa ating mga viewers. Anong pangalan? Pag-google na natin. Jaleo. Jaleo Consulting. Anong spelling? Jaleo. Jaleo Consulting. Jaleo Consulting. Nandun po yung sa dokumento na pinakita kahapon, nasa kaliwa sa taas. Hindi po na-erase eh. At pagkatapos pa, Sir Alvin, Ma'am Doris, pinalabas na meron akong social security number. So pati yung pong pinapakita kahapon, for your information, Ma'am Doris at Sir Alvin, ay isang bank statement. Ito po, kayo po yung nagbabangko na. Tayo mga nakikinig at nanonood sa atin, nagbabangko po tayo kahit tayo simple mga mamamayan. Hindi po ba hindi ka makakakuha ng bank statement kung hindi ka may-ari ng account? Oo. Siyempre. Paano po sila nakakuha ng bank statement na pinapakita kahapon tapos tinamper pa yung mismong social security number ko kuno? Dahil ang may social security number lang ay isang American citizen o American national o permanent resident sa Amerika. Oo. At ang sabi mo, hindi ka pa nakapunta ng Amerika. Wala nga Never. visa eh. Oo. Ay naku, kahit po ipakita ko sa inyo ang akin pong travel history dahil kumuha rin po ako sa immigration, wala po ako, kakalahati lang pong pahina ng papel ang akin pong travel sa 2 taon na ako ay chairman ng Commission on Elections. Okay, sige. So that settles it, ano? Correct. Ito pa, ito yung tipong story, yung abangan ang susunod na kabanata. Oo. Mukhang hindi ka titigilan, Chairman. Ay, hindi po, may mga kasunod pa po. Alam ko po yung mga kasunod sapagkat alam nyo, diba po, ang una 39 accounts patapos mga properties. Wala na po yun kasi nagpakita ako ng mga certification ng bangko eh. Nag-issue pati ako ng waiver. Nagpa-NBI pa ako talaga mismo pati AMLAC. Ngayon po nag-shift kahapon. Hindi po masyado binanggit yung 49 accounts. Ang binanggit na po yung isang account sa Amerika na wala naman sa original na 49 na binanggit. Bagong account po ito na binuksan.